Nako, delikado na to. Bakit ginawang kapuri-puri ni Marvel ang pagiging 2024? At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po, hindi ko po... Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang maririnig nating boses dito at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Yan, syempre, supportahan natin ang kanyang channel, mga katunay. Ituloy natin ito. Kung totoo tong video na to o AI, Ano yun? kung AI man to, dapat hulihin yung gumawa nito. Pero kung totoo to, masamang ano po to, masama pong pakinggan, no? So, ang ibig sabihin, hindi alam kung AI o ano man yung videong yan na sinasabi ni Sir Badong. Kasi nauuso ngayon ng AI, di ba? Kahit ano, pwede mong i-apply. Minsan yung mga nakikita natin, yung mga malalaking isda, di ba? Yung mga nahuhuli, mga kadiri, mga itsura. Di ba? Nakakagulat. Nagmumula po sa ating PNP chief yung mga salitang ganito. Ito Ano? nakakalungkot po, no? Kung ito po ay pineke po, kasi uso yung yung AI. Wala namang sinabi dito na AI ito. Pero kung nagkataon po na AI ito, May sabihin, may sinabi? dapat po hulihin po ang ano na to kasi PNP chief po itong Aba. nagsasalita, no? Pero kung totoo naman na ito po ay yung PNP chief natin na si General Marbil, nakakatakot po na ganito na pala mag-isip ang ating PNP. Ano ba yan, Sir Badong? Masyado ko naiintriga dyan eh. Ano ba ang laman yan na inyong sinasabi tungkol kay Marbil? Ano ba yun? No? Di po natin alam kung bakit po naging ganito na ang pag-iisip nila. Ay, Paririnig ko po sa inyo at again, nakita ko lang po ito na nakakalat. Ang dami na po nito. Ngayon, kung ito po ay AI, ayan. kinakailangan pong managot nung nagawa nito. Pero Kailangan madinig muna natin yan kung ano man yan kasi sigurado hindi natin makikita yung video dito eh. Pero madidinig natin to. Ha? Pakinggan natin kung talaga. Doon lang natin malalaman yan kung AI o hindi. Naging basehan yung boses eh, no? ito po ay totoong si Marbil. Nakakatakot po. Nasabihin ito ng isang PNP chief. Oh. Hanggang lang natin. Dito, just yung drugs kasi based on sa economy natin. And bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang rin maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit na ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin, pero hindi naman tayo yung sigurado. Mantakin mo! Ano yung binibigyan ng katwiran? Hindi, totoo naman, di ba? Nakakadagdag ng oras yan, sisipagin ka dyan. Di ba? Yun nga eh. Pero bakit binibigyan ng katwiran ng masamang bisyo na yun? Ayaw nating manghusga kung talagang siya yung nagsasalita. Di ba? Lalong-lalo na syempre hindi naman natin nakikita yung video, boses lang yun. No? Pero kung sino man yung Poncio Pilatong nagsasalita na yun at nagbibigay ng katwiran sa bisyong yan, hoy! Mali. Di ba? Parang mas tinotolerate pa natin yung ganyan. Ano yan? Bato ni Darna? Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang rin maging addict. Remember, ang gumagamit ng... Ano? Hindi adik? Ibig sabihin, kapag ikaw nag-drugs ka, nalulung ka sa bisyong yan, hindi ka adik. Ang ibig sabihin, kasi tinatamad ka. Kumbaga sa Cobra, tsaka sa Sting, ano mo yan? Energy drink. Energy usok. Di ba? Parang ganun. Ganun, binibigyan ng katwiran yun. Ay, grabe. Anong klase naman yun? Kung yun ay talagang bibigyan mo ng katwiran. Ano ang mangyayari sa bansa natin dyan? Ipagpalagay natin
Na, o sige, may mga nagtatrabaho, hindi nila kaya yung mga trabaho nila. Hindi sila makapag-straight ng oras, makapag-overtime. Siyempre, kailangan nila ng energy. So, ang ibig sabihin, doon kukunin yung energy? Kung merong taong kumukuha ng energy sa ganon, is excuse yun? How energy? Sa mga tao natin, especially mga ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang gising natin ka. ng oras dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. O, ibig sabihin yung mabibigat ang trabaho. Ito, pasintabi sa mga kaibigan nating call centers, no? Ibig sabihin sila mabigat ang trabaho nila kasi puyatan. Ibig sabihin, pwede silang magganon para magkaroon sila ng energy. Diba? Kasi may nabalitaan dati mga ganon, yung ganon trabaho, diba? Pag puyatan, gumagamit ng ganyan. O, diba? Parang, ano to? Gagawin na ba nating legal to? Yung pwede mo na ibenta sa SM? Pwede nyo na ibenta sa palengke? 4 kilo na, parang baboy tsaka manok. Ganon? Ay, grabe. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs Nakita niyo sa po? mga tao dito, just remember, Narinig niyo po yung sinabi ni Marbil? No? Hindi nga, Sir Badong, siya yun. Parang, kung sa'yo manggagaling yun, is parang nakakahiya naman. 'Di ba? Mas tinotolerate, mas kinukonsinte. Ay, ako ayokong sabihin na siya mismo yan, ha? Kasi kaya sinasabi ni Sir Badong, nauuso ngayon yung mga AI. 'Di ba? Yung mga AI na ganyan. No? Pero, kung siya man na nagsabi niya, nasa katinoon ba siyang pag-iisip para sabihin niya yan? Sa lahat naman ng mga pulis, sa lahat ng mga matataas ang posisyon, siya lang ang nagsabi ng lantaran ng ganyan. Nakulang na lang sabihin, sa tindahan pwede na ibenta yan. Parang sigarilyo na yan. Member, no? Ang mga addict po ay hindi po nagiging addict dahil gusto nila. Nak- Yung mga addict po nagdadagdag ng oras dahil per ora ang bayaran dito sa Pilipinas. Grabe, no? Ibig sabihin ni Marbil, may mga gumagamit ng droga para makatulong sa ekonomiya. Sko, ano ba tulong niya sa ekonomiya? Ang tagal-tagal ng maraming gumagawa dito niyan. Ang daming nagbibisyo sa Pilipinas. Ano ba tinulong sa ekonomiya niyan? Sa dinami-dami ng nagbibisyo dito sa bansa natin na nalulung dyan, ano naging resulta? Kriminalidad. Lahat puro dahil sa bisyong yan. Kriminalidad kumalat. Yun ang ekonomiya ba? Ano? Ekonomiya sa pagbabawas ng tao? Ano tayo? The Purge? Eh baka kulang na lang. Baka isang araw eh. Bigla kayong mag-announce. We announce Purge. Baka mami magkaroon na tayo ng The Purge dito. Grabe. Pasensya na, sir. Pero hindi ko alam kung ikaw talaga nagsasalita niyan, ha? Pero ako yung nagsasalitang yon, ayoko nun. Ngayon, syempre siguro, alam ko naman na may pinag-aralan ka, sir, di ba? Si Marbil. Na may pinag-aralan siya. At hindi mo itataya ang iyong uniforme at karangalan mo bilang opisyal sa mga ganong klaseng komento. Di ba? Na halos karimari-marin. Na halos hindi mo, di ba? Magugulat. Alboy, nabigyan ng katwiran yun. Eh di ko maririnig lahat ng mga adok-adok yan. Hail! Hail! Diba? Malamang ko, nagpiesta na sila, tuwan-tuwa na. Ha? Nagdadagdag ng oras. Humahaba, hindi ka inaantok eh. Tama naman yun, hindi ka inaantok. Pero coming from a chip ng No. PNP, Ang sagwa nun pag nanggaling sa kanya eh. wala na talaga. May mali na Diba? tayong pananaw, no? Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag to. Kung ito po ba ay AI, ha? Parang sa interview to eh. O hindi pa natin alam yan kung totoo yan o hindi. Kaya nga sinasabi ko kanina eh, siguro naman nasa sapat pa siyang pag-iisip. 'Di ba? Kasi parang wala nang pag-iisip yung nagsasalita kanina na gano'n na. Parang pinapaboran mo pa yung bisyong yun. 'Di ba? Parang grabe. Hindi ko po alam kung AI yan o si Marbil po yan.
Pero nakakatakot po kung si Marvin Over. po yan. Ganyan ang pananaw. Yes, talagang nakakatakot talaga, Sir Badong. Kung siya yan, ha? Kung lang. Di ba? Hindi pa naman natin kahit si Sir Badong hindi niya alam kung siya yan. Pero nakakatakot talaga yan. Kung meron talagang isang opisyal na magsasalita ng ganyan na parang mas pinapaboran ang bisyong yan. Kaya nga sinasabi ko baka hindi malabo na magkaroon ng The Purge dito sa Pilipinas eh. Wala talagang mahihita. Wala. Sabi nga ni BP Sara, this country is going to hell. No? Hindi pala going, no? Road to hell na tayo. PNP chief po yan. Parang papunta na tayo sa impyerno, Hindi po gano'n? yan AI. Interview niya po yan. Kita nyo? Ako, duda pa ako dahil sa dami po ng naglalabasan. Ako nga, ito hamon ko eh. Kung AI yan, yung gumawa niyan, dapat ipahuli nyo. Oo, kung AI yan, kasi kasiraan niya yan ni Marbil. 'Di ba? Dapat kaya kumakalat na yan dapat ipaliwanag niya yan. 'Di ba? Ayun ang dapat kasi syempre magiging kasiraan sa kanya 'yun. 'Di ba? Tayo nakikita lang naman natin, pinapakinggan at binibigyan natin ng komento to, pero mas maganda kung siya na mismo din ang magko-komento doon sa issue na dumidikit sa kanya. Kung AI yan o hindi. Kaya dapat ipaliwanag niya talaga kasi mabigat yun, yung ganong nabitawan. Kahit naman sino makadinig doon, Diyos ko. Pero kung yan po si Chief PNP Marbil, wala na talaga mangyayari sa Pilipinas. Ayun. Road to hell na talaga tayo. Kasi pinapangatwiranan na natin. Oo. Puta, baka mabalitaan natin, bigyan pa ng award yung mga adik eh. Dahil sa pagtulong sa ekonomiya, walang tulugan. Dahil po sa sakripisyo. Kontakin mo, Kuya Germs, walang tulugan. Kaya kumbaga, ang kulungan, 'di ba? Ay luluwag na. Di ba? Wala nang makukulong na masasamang loob 'Di ba? Di kakalat na ang kriminalidad. Kakalat na ang mga sabog, mga bangag sa kalsada. 'Di ba? Wala nang kaligtasan ng mga tao niyan. Kawawa naman yung mga inosente. Di kaming mga inosente, kailangan na namin palang mag-aral lumaban. Kailangan magdala na kami ng self-defense sa sarili namin. Di pwede ka na palang magdala ng mga armas. Diba? Kasi alam naman natin kung ano ang nagiging resulta ng mga taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kung di ka pagtripan, aanuhin ka. Diba? So, paano naman yung mga inosente? Kailangan matuto na rin kami lumaban pag ganyan. Diba? Ito ng mga adik. Hindi sila natutulog. Bibigyan na natin sila ng award. Bahala na po kayo. Madali lang naman Pililing award, yun. Gawad Martin. Urihan. Hanapin nyo lang po. Nag-post nito, Dalagang Pilipina. Sa... Ayan. Sa sa X, Twitter. Anong mangyayari talaga sa Pilipinas? Diyos ko, lahat na lang yan. Kayo na nga po pinagsusuri ko eh. Dahil po dito sa X, maiklian lang po to, hindi naman po interview to. Ito lang po ang nakita ko, ayan ayan. Kumbaga, natanaw ng ni Sir Badong. Kumbaga, syempre, nagkaroon ng ka-interest kasi yan 'Di ba? Nasasabihin, ipopost nila. Ito si Marbil. Syempre, kaya kilalang tao si Marbil. 'Di ba? Kaya magiging talaga. Pag-uusapan natin ngayon kung talagang siya ba talaga yan. 'Di ba? O hindi. Kaya mas maganda. Siya rin yung makakasagot dyan, si Marbil mismo. Nitong tao na yan. Ngayon, kapag napatunayan nilang AI yan, kung sino ang naglabas ng video na yan na ginagawang kalokohan, ang salita niya, di dapat talagang ipakulong niya yan. Ireklamo ni Marbil yan. Na lang yan. Yan Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Nakita ko talaga yan. Ayan Ngayon, kung AI yan, parusahan ang dapat parusahan. Pero kung yan po ay totoo, kinakailangan po maging maingat tayo. Kinakailangan po at the same time maging maingat tayo. Yes, tama si Sir Badong doon. Kinakailangan din natin na hindi palampasin itong mga to. Yes. Kasi nakakatakot po. Nakakatakot po na yung chief PNP natin ay yung pagiging addict ng isang tao ay pinapangatwiranan na. Binibigyan ng katwiran. Mali yun. Sasabihin ba natin na mali na hindi nakakatulog yung mga nagdodroga? Pucha. Sabi ko, ibang klase. Kaya nga pag hindi ka natutulog doon, napapraning ka. Hindi ka natutulog, hindi ka kumakain, 'di ba? Kaya nga na yung utak nila, kumbaga parang 'di ba, na utak ko tulilig.
Ibang uri na tong lipunan natin. No wonder, BP Sara Duterte, sinabi niya, we're going to hell. The road going to hell. Wala ka na masasabi. Chief PNP na nangangatwiran kung bakit adik yung tao. Oh. Pucha, magtataka pa ba ako kung bigla magkakaroon ng award sa mga adik na nagsakripisyo, hindi natutulog, para ibangon ng ekonomiya? Para kasi ang kinakatwiran niya dyan, mas maganda yon para nagtatrabaho lagi yung mga tao. Di ba parang nagiging legal? O trabaho lang kayo dyan, trabaho lang. Madadagdagan na madadagdagan kasi hindi kayo inaantok. Mas lalo kayong sisipag mag-aangat ang ekonomiya natin. Yun ba ang paraan? Di ba? Yun lang ba ang tanging paraan at kasagutan para maging masipag yung mga Pinoy na magtrabaho? Parang pinapangatwiranan natin yung mga batugan, masisipag na, no? Yung mga batugan, karapatan lang nilang magtulog-tulog sa bahay nila. Parang ganyan. Kayo mag-inom-inom kayo sa kanto, okay lang yan. Parang lahat pinapangatwiranan na natin, lahat ng kasamaan dito, lahat ng mga bawal. Eh, dapat hindi na ipinagbabawal yung pagyoyosi sa loob ng sasakyan. Di ba? Bakit di na lang natin gawing lahat legal? Di ba? O pwede na kayo magdala ng kahit na ano. 'Di ba? Sa kalsada, magdala kay deadly weapon. O tapos mag-announce na kayo, The Purge. 'Di ba? Kung siya man 'yan, pero ako inuulit ko, siguro nasa sapat pa siyang pag-iisip, no? Siguro AI lang 'yan, no? Inaano na natin, pinagtatanggol ko na rin kayo, General Marbil, no? Na baka AI na lang 'yan. Inaano lang kayo, pero kung yan ay totoo at talagang sinabi nyo, ay, grabe eh. Kahit sabihin nyo splice yan, hindi mo dapat pinangangatwiranan dahil lahat po ng masasamang gawain, pwede pong pangatwiranan. Halimbawa po, diba? Pag nanakaw, kailangan po eh, dahil nang hold up po kasi po yung nanay ko nasa ospital, hindi ko po mabayaran. Pero tama ba yun? Pangangatwiranan yung pang-hold up. Tama. Sinaksak pa. Nanlaban po eh. Hindi ko naman po sinasadya. Gusto ko lang naman siyang hold upin eh. Hindi, pagdating mo lang, sinapak mo na kagad ako eh. Wala pong katapusan. Para lahat ng ano sa mundo, kasamaan, mabibigyan ng katwiran. Katwiranan lahat. Pero, coming from PNP chief, dapat hindi po. Hindi po ba? Kumbaga parang ano, no? Meron akong inubusong babae. Naseksihan kasi ako eh. Tamang sipag ako. Natapos na yung trabaho ko, lumabas ako. Medyo, syempre, alam naman natin, pag ikaw gumon sa pinagbabawal na bisyo, parang may tamang manya ka rin dyan. Diba? Nakakita ko, sexy po siya kasi, kaya ginanong ko. Tapos, sumigaw. Pinalo ko ng bato. Ganun ba yun? Nakaano lang kasi ako nakagamit ako ng bawal na gamot kaya hindi naubos yung tama ako Ay, kumbaga paubos yung tama ako. Gusto ko ilabas yung init ng katawan ko. Yun yung nangyari din sa babae. Parang ganon. Naman, grabe. Kung yan lang po yung nakita ko, at yan ay totoo, may problema tayong malaki. Bibitin muna natin kayo. Ito po muna, nagsalita na si Pangulong Marcos dito po sa threat ni BP Sara Duterte na huhukayin niya yung tatay nila sa libingan ng Ayan, ano yun? Ito po, kapit po kayo, baka kayo mabigla. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, yung mga may atake po sa puso, kapit lang po kayo sa mga bangko. Ano yan? Baka po kayo mabigla sa sasabihin ni Pangulong Marcos. Tungkol po sa hukayan ng pangkay, ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Ano po ang masasabi nyo? Sabi ng mga reporter. Ipapahukay daw ni BP Sara yung tatay nyo. Sabi po ni Pangulong Marcos, I'd rather not respond. Si BBM talaga tipid sumagot. Tipid. Kumbaga silence is better. Thank you. Kala ko ba naman, sir ba doon kung ano? About it some other time. Ang galing mo talaga, Mr. President. Lang yan na yan. Kaya ang damdamin ko sa'yo, alang-ala Dahil sa ikaw, ganyan. Tinatanong ka ng maayos. Parang kibit balikat na lang lagi, no?
ng mga reporter kung ano naman pinagsabi. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. Siyempre, natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.